survey dito sa aming capstone project. Ito po yung system namin, which is meron po tayo dito ng dalawa, admin login and then the teacher login. So kapag po kayo yung admin na gumagawa ng mga schedule ng ating mga teachers, dito po kayo. And then kapag sa mga teachers naman, dito po tayo sa teacher login. So unahin po natin dito yung administrator login. So ano po yung email dito? admin@gmail.com. Ganun din po yung password, admin@gmail.com. login. Pwede naman pong palitan yung password na yan by settings. Bali po, yun po ay naka-default lang muna for example purposes lang po. So, una po dito, sections. May kita po natin kung ano yung mga nakalagay na sections dito. So, meron tayong BSIT Section A, 4th year. Meron tayong C, 3rd year. Z, yan. Ano lang po yan, mga examples. Yan, dito po tayo mag-add niyan. Like for example, BSCS 4th year, section C. Section C, add section, ayan, added successfully. Yan, nakita po natin dyan. Yan, dito po, may sorting po tayo dito na nagaganap. So, bali po, pag pinindot po natin yung BSIT, may kita po natin kung ano yung mga section na meron tayo dito. So, section, ayan. And then, meron din dito yung year level. For example, section A. Ayan. Nasa-sort po yan. BSCS. Ayan. C. Ayan. Next po, itong curriculum. Bali po, sa curriculum natin is meron tayo dito school year na kung 2025 pa o to 2026 na pwede po tayo mag-add ulit yan. So bali dito is ang nakalagay lang po ngayon, for example, is itong mga ito, mga examples lang po yan. So subject code, subject name, nakalagay na rin po dito yung lab, ilan lecture yan, so 4 hours yan, pang anong sem yan, and then pang anong year level. May sorting din po tayo dito. Makikita po natin yung mga subject for first sem and then for second sem. Ayan po, kapag mag-add tayo. Ayan. Subject code, subject name, lab, lecture, ilang hours, anong semester, pang anong year level lang ba? For example po, kunwari CP1, capstone, and then laboratory 0, lecture 3, so ibig sabihin na 3 hours na. So pang mga second sem lang po sila, so isa-set po natin dito kung pang anong year level, pang 4th year ba siya, pang 3rd year ba siya, gano'n. And then next po is tong teachers. Meron po tayo ditong list of teachers and list of schedules. So bali kapag sa list of teachers natin, ayan, makikita po natin dito yung mga naka register na teacher. Ito po yung ID code nila, first name, middle name, optional lang po yan, pwede po yan lagyan, last name and designation. So pag nag-add teachers po tayo, ayan, for example, teacher ID. So ano po bang mga teacher ID, 210 M etc. First name, middle name, optional, pwedeng lagyan yan or hindi. Yan, designation, save. So dito po sa list of schedules is makikita po natin dito yung mga time na gustong trabaho ng teacher. For example, itong si Gerald Anderson teacher na to is ang gusto niya is Tuesday niya
8 a.m. hanggang 6 p.m. No? Wednesday niya, 7 a.m. hanggang 5 p.m. No? So, sa admin na ito, pwede niyang lagyan itong teaching work niya. No? For example, capstone, lalagyan ni admin ng capstone subject itong teacher na to. Anong room yan? Room 101. No? Ayan po, may start tayo dyan. Start time, end time. Ayan. And then, pag na-set na po natin yung mga yan, no, pwede po tayo mag-view dito at makikita natin dito yung schedule ng teacher na to. No, pwede po tayo mag-print. And then yung work, other work schedule po, dito naman po siya. No, other work. Meron po tayong tinatawag dito na admin work and off-campus work. No? Dun po yung lalabas. Ngayon, punta naman po tayo dito sa teacher login. Lagay ko lang po ito. Ayan. So, for example, teacher code 002. And then, ang password po natin is kung ano yung last name ng teacher na yun. Pwede naman pong palitan yan ulit sa pwede naman pong palitan sa ating settings. Anderson. Oops, mali. Bakit mali? Series 7. De Leon. Ayan. For example, ayan. Si Sir De Leon. Pumasok na. No? Si Ma'am April De Leon pala. Now, for example, set the schedule. Gusto ni Ma'am April is 30 hours lang siya. So, dito po makikita natin yung remaining hours niya kung ano po yung hindi niya pa na-set. So, bali dito, no, sinet niya po itong Monday na to from 10 a.m. hanggang 7 p.m. So, 9 hours na po yung Monday niya. Now, may 10 hours po siya, may 5 hours po siya. Basta po, makompleto lang yung 30 hours is good to go na po yan. For example, ayan, Wednesday, sabihin natin 7 a.m. hanggang 2 p.m. lang. Save schedule. Exceed total weekly hours. Bakit? Kasi 6 hours na lang yung remaining niya. So, kapag nag-exceed siya doon, mag-overlap, no? Yung schedule niya. So, kailangan 6 hours lang yan. So, 7. So, dapat hanggang 1 p.m. lang, no? Para sakto yung 6 hours niya. Ayan, nawala na po yung dito. 30 hours na yan. Total hours. So, bale, Monday to Friday, ayan na po yung weekly niya schedule ng 30 hours niya. Ayan, may 5 hours siya dito sa Friday. Meron 6 hours sa Wednesday, may 10 hours sa Tuesday, may 9 hours sa Monday. No. And then, punta po tayo dito sa admin side. List of schedules. Hanapin po natin si Ma'am April De Leon. Ayan. Diba? Andito po, pumasok na po siya. Ayan. So, overload. Pag sinabi nating overload, no? Ayan, for example, gustong pasukan ni admin ng overload itong si teacher. Ayan. So, sabihin natin 10 a.m. siya eh. So, sabihin natin mag-umpisa siya ng 8 a.m. hanggang 9 a.m. Assign. Ayan, pumasok po yung ating overload. So, makikita natin dito is pending. So, kapag pumunta po tayo sa account ni Ma'am April, refresh lang, nakita po natin ditong pending. So, pwede niya po itong i-accept or i-decline kung papayag po siya na accept niya yung overload na binigay sa kanya.
So, pag in-accept po natin yan, makikita natin na schedule na. So, dito, pag vinay natin, view, ayan, meron po tayong ganyan, makikita. No? 8 AM hanggang 9, overload niya yan. So, ayan po. For example naman, ito, teaching hours niya ni Sir Robin. Capstone din natin. And then, same room sila. And then, same time. Titingnan po natin kung ano mangyayari. Assign. Nakalagay is conflict detected. Meaning to say, hindi po pwede kasi merong nang naka-schedule dito sa room na to at ito yung kay Ma'am April. So, may kita po natin dito sa system na to na gumagana po yung mga conflict detection na ito, no, para po hindi po mahirapan yung admin natin na gumawa ng schedule, no? So, malalaman po niya kung may magkakaroon ng banggaan sa mga subjects. So, hindi po magkakaroon ng overlapping sa schedule ng ating mga teachers. So, example po natin dito, Python programming, for example, section BSIT first, second year, section A. For example, room 101. Ayan, for example, 8 AM hanggang 9 AM. Ayan, pumasok po kay Sir Gerald Anderson. Ayan. Ngayon, dagdag po ulit tayo. For example naman, physical education naman. Sabihin natin, nope. Sabihin natin English, for example. Section, ganyan ulit. And then, mag-room 101 po ulit tayo. Ngayon naman, gawin natin 8:30 AM hanggang 10:30 AM, for example. Save natin. And pamikita po natin, conflict detected. Kasi po, bakit? No? Ito kasi, sa Monday niya, meron siyang tuturuang alas 8. Eh, naglalagay po tayo dito 8:30 AM. So, hindi naman po pwede yun. Kasi hindi pa tapos yung schedule niya na hanggang 9, no? 8:30 ang umpisa niyan eh. So, dapat gawin natin dyan is 9 AM or 9:30 pwede. Para may pahinga si Sir. Assign. So, ayan. Kita po natin. So, pagkatapos ng 9, may 30 minutes na pahinga, 9:30. And then, good to go. View. And nakita natin dyan, may regular work siya. How about other works? Now, for example, faculty, meron siyang paperworks doon. No? Ano yan? Admin work ba yan? Off campus? Off campus. Yan natin. For example, 11 AM hanggang 2 PM. Assign. Ayan. So, may kita po natin dito na may admin work si Sir Gerald. So, view natin. Ayan. May kita po dito yung other works. No? Ayan. So, from 11 to 2, meron siyang admin work. Saan? Faculty. At ano ba yun? Mga paperworks lang naman. So, yun lamang po. And thank you.